Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, gulong tayo ngayong summer. So wala nang intro. Aminado tayo, gulong tayo. Isang niloload nga natin kung napanood nyo. Hindi na umuwi ng Tugigaraw. So doon na nagtira. So medyo nalungkot tayo kaso talagang ganun. Marami kasing naging problema doon sa ibon nga natin na yun. Kung napansin nyo, first lap, second lap, ayaw niyang kumain. Pagtungtong ng Thursday, Friday, puro subo na lang ginagawa natin. So yun, update ko lang kayo sa pang-norte nga natin at nagkulang. Nawalan tayo ng isang pang-norte. So maganda na ba naman yung kondisyon ng mga pang-norte natin? Nagkulang pa. So yan. So yung dalawang pang-norte natin, saka itong isa. Kung napapansin yung bluebird na makinis, nawala. Nagparonda ako. Nagparonda nga ako nung siguro nakaka isang linggo na mahigit or 2 linggo na. So nagparonda tayo, yung kapares ng checkered na yan, yung magandang bluebird nga na sinasabi ko sa inyo. Sakto, natapat yata ako sa may mga self-toss or self-training. Nasama yung bluebird nga siguro natin na yan, tapos di na nakauwi. Naabang ako ng 2 araw kasi yun ang pinaka-max na araw na pag-abang ko sa mga naaakay. Halimbawa, yung kalapati ko, nagpawala ako ngayon, tapos bago-bago pa lang na nasanay, naakay. So 2 days, hanggang 2 days sinabang ko. Pag 3 days yun, medyo malabo na makauwi. Dahil baka tumukod na yun at nahuli. So yan, kaya nangyari, yung panorte natin, 3 na lang. 2 sa CLRPC, saka isa sa GRPC. Sayang naman yung GRPC natin, sana Tigalawa. So yan, tuloy yung choco na to. Yung masili natin, pumaris na rito sa checkered. Tapos yung 2 pang south natin, nandito na rin. Edward de Guzman line, ayan. So puro Edward de Guzman line yung ililipad natin sa south. So pinsan ko nga yun, mag-iinam naman yung kalapati doon. Nakakilala ng mga taga Nueva Ecija na nag-iibon. So doon galing yung ililipad ko ngayon. So kasi yung mga Morris Gordon nga namin na talagang dumudulo, pinahinga ko. Dahil siguro sa sobrang laspag ng kagagamit. Yun nga, nagka-problema na pagka kasi sobrang laspag yung mga breeder, may hinanay nilalabas na anak. Kaya pinahinga ko, medyo matagal natin pinahinga. So sa norte na nga natin gagamitin. So ito yung 3 ililipad nga natin na yan. So nagka-salmonella sila. 2 days silang hindi nakalipad. Ginamot na nga natin. So okay naman na. Bukas palilipad na tayo. Tapos self-training. So update ko lang kayo. Ayan, 2 pa lang yung pang south natin. Pakita ko sa inyo iba natin pang south. So tapon muna natin yung tubig. So ito nga guys yung 2 pa nating pang south. So medyo maliliit pa. So pakita ko na lang dito. Ayan. Bali BBC Nueva Ecija yan. Tapos yung combine yan, nag-MacArthur tayo. So syempre pangarap ng lahat ng fancier yung makapagpakalak ng MacArthur or makapagpauwi or manalo ng MacArthur race. So talagang kahit dalawa-dalawa nagsasali tayo. Bali 2 lang gagawin natin MacArthur yan lang, BBC Nueva Ecija tapos combine ng MacArthur. So 2 lang kasi yung singsing pa lang nila kulang 750 na. So isang pares. So sana masanay nga natin at hindi mag-overfly dahil sayang naman yung singsing nila. Medyo masakit sa bulsa lalo na ganitong marami tayong gastos. Talagang hilig lang talaga natin. So ayan pa yung 2 nating pang south. Tapos pakita ko sa inyo yung ito pa. So ito yung 2 pa. So hindi pa napipisa pero napakaganda ng nung kondisyon. Tingnan niyo naman itlog. Talagang napakakinis, taka malalaki. So yan yung nakita nyong naka MacArthur natin, ito yung magulang. Yan, yung 2 na yan. Pinasitiran ko nga doon. Tapos meron pa tayong 2. Pakita ko rin sa inyo pamaya-maya. So ganda ng kondisyon nila. 3 pares na young bird yung kinuha ko sa kanila. Yan, pangatlong pares yan. Pangatlong pares nga ito. Pero tingnan nyo naman yung itsura. Talagang kondisyon pa. Iba talaga pagka may seater kayong gamit. So yun lang mabibigay kong tips sa inyo. Basta gagamitin nyo lang seater, halos sabay sila mag-iitlog.
So mahuli man to ng itlog 2 araw or mauna ng 2 araw, goods pa yon. Pero pagka 3 hanggang 5 araw ng una tong itlog, bago nyo ilalagay dun sa seater, mahirapan na kayo dun. Magiging ang iaanak sobra. Mapisaman yun. Healthy man yung itlog na ilagay nyo rin sa gagamitin nyo seater, mapisaman yun. Talagang reject. So mahinang mga young bird ang mangyayari. Kung gagawin yung breeder, pwede. Kasi di naman masyadong mahalaga kung sakali. Yung sobrang healthy. Kasi talagang ihina yung ibon nyo pagka ganun yung pagitan ng mangyayari sa seater. Kung 3 to 5 days ang layo sa seater na gagamitin nyo, malaki problema yun. So yun lang, pakita ko pa sa inyo yung dalawa. So ito pa nga yung dalawa nating pang south. Bali 8 yung nakasalang natin. So may nagkabuluto nga ito. Kinulang yata sa pagsusubo or kinulang sa vitamins. So 6, bali 8 yung gagamitin nating pang south ngayon. Tapos yung kasama ko sa loft siguro nasa 10 mahigit. So nasa 20 piraso yung gagamitin natin pang south. So sana maayos na, maging gayak nga natin. Dahil sayang naman, puro gastos nangyayari. So yun nga, in-update ko lang kayo. Maganda naman to. Hindi ganun kalalaki yung ibon na binread ko ngayon. Puro saktuhan lang. Talaga yung katawan nila masasabi mo na buong buo na maiksi. Kasi yung mga buong buo na maiksi. So hindi ganun kalalaking ibon. Parang small size pa nga pagka hen ang gamit mo. Pagka hen yung hinawakan mo, small size pa datingan. Talagang tulad nito checkered na to, pag hinawakan nyo, sobrang liit. Hindi naman ganun kaliit, tayo saktuhan ng liit. Small to medium size ang datingan nga sa katawan. So sabi naman kasi sa akin ng pinsan ko, kasi yung pinanggalingan nga ng mga breeder nga natin na yan, sinalang ko, talagang yung mga winning line niya, kasi kalahiyan ng mga champion niya. Tulad ngayon nung nakaraang south, 2 club dito sa amin, GRPC, CLRPC, overall champion siya. Isang 7th overall yata, saka isang 4th overall. Tapos 2 club yun, tapos yung pangatlong club nga, BBC Nueva Ecija South. Kung nag-clock siya ng last lap, live din yung ibon niya, live ng 6 lap. Yung pang 7 lap yata, hindi niya napag-clock. So nakatopan nga yung teka, may dumapo sa kalapati ko sa likod. So nagkatop nga ang kalapati niya sa Tacloban, kaya yun nga, hindi niya nakuha yung super set winner. So sayang kung nakapag-clock yung ibon niya. Talagang napakagandang record doon, kasi lahat ng club talagang nag-overall siya. Kasi kung nag-clock daw yung ibon niya, overall din daw sana yun. So yun nga, kalahi nga ito ng mga nag-champion nga niyang ibon. Kaya sinasabi sa akin na pag nahipo ko ng katawan, puro maliliit lang, na bilog, talagang punong-puno. So yun lang, kaya binread ko, sinubukan ko, 8 piraso pinalabas natin. Tama naman ang tingin ko, talagang buong buo yung katawan nila na maliliit. So hindi sila ganun kalalaking ibon. Pinakamalaki na yung medium size na ibon. Siguro pag gulang, lalaki ng mas malaki ng konti sa medium. Pero pagka mga 1 taon pa baba, puro small to medium size lang. Nabilog yung katawan nga nila. So yun lang, sana masanay natin. So in-update ko lang kayo guys. Hanggang dito na lang muna guys. Susunod na video natin ulit tayo mag-update. So ingat kayo guys, God bless.